Sa nagpapatuloy na labanan sa pagitan ng Israel at Hamas, walang tigil pa rin ang ginagawang airstrike ng Israel sa iba't ibang lugar at mga gusali sa Gaza. Iniutos na rin ng mga matataas na opisyal ng militar ng Israel ang kompletong paggubgob sa Gaza Strip na naglalayong putulin ang kuryente at ipahinto ang paghahatid ng pagkain, tubig, gasolina at iba pang mahahalagang supply, habang patuloy na pinapaulanan ng bomba ang iba't ibang lokasyon kung saan pinaniniwalaang naroon ang mga militanteng grupo. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Ayon sa bagong datos, tinatayang nasa humigit kumulang 1,400 na mga Palestinian at mga Israeli ang binawian ng buhay 2 araw matapos ang biglaang pag-atake ng Hamas at ang ginawang kontra-atake ng Israel sa Gaza. Ayon sa militar ng Israel, malaking bahagi na ang kanilang nakuhang kontrol sa katimugang bayan nito, kung saan unti-unti na umano nilang napapaslang ang ilang mga mandirigma ng Hamas na naroon. Israel reclaiming control over its border with Gaza. We are now acting to secure the border. There's still areas where we haven't fixed the border completely, where they breached, and we are securing the border, and we're also severely targeting Hamas targets inside the Gaza Strip. Ngunit ayon naman sa mismong Hamas, nasa kamay nila ang mahigit 130 mga bihag na sundalo at sibilyan. Ipinapakalat na rin ng Israel ang kanilang matitinding mga tangke at drone malapit sa border upang mas mabantayan ang mga persahang pagpasok sa bakod at border at maiwasan ang mga bagong paglusob. Libu-libong Israelis ang inilikas mula sa mahigit 100 bayan malapit sa Gaza upang maiwasang maipit sa bakbakan, at handa nang sumalakay ang nasa 300,000 na mga reservis na noy ipinatawag ni Prime Minister Benjamin Netanyahu para makipaglaban sa Hamas. Bilang tugon sa magdamag na malawakang pambobomba ng Israel, sinabi ng tagapagsalita ng Hamas na si Abu Bueda sa isang audio na inilabas noong Lunes ng gabi, napapaslang sila ng bihag na sibilyan anumang oras kung pupuntiryahin ng pag-atake ng Israel ang mga sibilyan sa Gaza. Ngunit walang bahid na pagkasindak na binalaan ng Israeli Foreign Minister na si Eli Cohen ng Hamas na kung mayroong kahit sinong bihag na masasaktan, hindi umano nila mapapatawad ang mga ito. I want to assure you that we will defeat terror because we have no other choice. We have no other choice. There are many Israeli and also others from different nationalities which held in hostage. We are committed to bring them back in the spirit of mutual responsibility. We demand the Hamas not to harm any of the hostages. Their safety is their responsibility. This war crime will not be forgiven. Inahalin tulad naman ni Prime Minister Benjamin Netanyahu sa ISIS ang kalupitang ginawa ng militanteng grupo sa Israel sa kadahilan ng walang awa at walang habas nitong pinagpapaslang ang mga kabataan at marami pang mga sibilyan, bagay na nararapat lang na ibigay sa mga ito ang hinahanap nilang digmaan. את הזוועות שחמאס ביצע לא ראינו מאז זוועות דאעש. ילדים כפותים שהוצאו להורג עם שאר בני משפחותיהם, צעירים וצעירות שנורו בגבם הוצאו להורג, ועוד זוועות שאני לא אתאר כאן. אנחנו ידענו תמיד מי זה החמאס. עכשיו כל העולם יודע. חמאס זה דאעש, ונכריע אותו בדיוק כפי שהעולם הנאור הכריע את דאעש. האויב הנאלח הזה רצה מלחמה, הוא יקבל מלחמה. מספר מחבלים שפלים עדיין נמצאים בתוכנו, וכוחותינו עובדים מסביב לשעון כדי לחסלם. אני קורא למנהיגי האופוזיציה להקים מיד ממשלת חירום לאומית ללא תנאים מוקדמים. התמונות של החורבן וההרס ממעוזי החמאס בעזה הן רק ההתחלה. חיסלנו מאות רבות של מחבלים ולא נעצור שם. אמרתי שכל מקום שממנו פועל החמאס יהפוך לאיי חורבות. נושאת מטוסים אמריקנית מהגדולות בעולם נמצאת בדרכה לאזורנו. אויבינו המשותפים במרחב מבינים היטב את המשמעות של צעד זה. אנחנו נעשה הכל למענם. לב כולנו עם משפחות החטופים. Sa kabila ng mga panawagan para sa de-escalation mula sa international community, nananatili pa ring mabagsik ang ginawang mga airstrike ng Israel sa Gaza, kung kaya't wala pang nakikitang hudyat kung kailan ito huhupa. Matindi ang galit ni Netanyahu sa Hamas, katunayan nangako ito sa mga taga-Israel at sa mga opisyal na bumibisita sa Jerusalem na babaguhin niya ang gitnang silangan bilang tugon sa pagsalakay ng Hamas at ipaparanas umano ng Israel sa mga ito ang walang katulad na hirap at kilabot. Ayon naman sa mga death squad ng Israel,
Maglulunsad sila ng mga assassination laban sa mga komander ng Hamas at gagalugarin nila ang sinumang miyembro ng mga ito na humahalo sa mga sibilyan na nasa labas ng Gaza. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa kaganapang ito? Bago tayo magtapos mga kapatid, ang bidyong ito ay hatid sa atin ang bagong-bago at lehitimong application na Epoch Game kung saan pwede ka ritong kumita hindi lang sa paglalaro kundi maging sa iyong simpleng pag-invite. Sa Epoch Game, marami kang pwedeng pagpipili ang laro gaya ng inyong nakikita sa screen. Halimbawa, maglalaro tayo ng Dragon versus Tiger. Simple lang kung paano ito laruin, pipili ka lang kung ang bet mo ay Dragon ba o Tiger. Kapag ang napili mong karakter ay mayroong mas mataas na card gaya nito, instant panalo ka kagad. Sa pagwi-withdraw naman ng iyong kinita, madali mo itong maililipat sa iyong GCash na mayroong minimum na 300 pesos at maximum na hanggang sa 20,000 pesos. Napakasimple lang din mag-cash in gamit ang iyong GCash para makapaglaro kung saan sa una mong pag-cash in ay makakakuha ka kaagad ng bonus. Madali lang itong i-download mga kapatid, i-click mo lang ang link na makikita sa ating comment section. At para makapag-register, ilagay lamang ang iyong phone number at gumawa ng sariling password at referral na 1826363 para agad makagawa ng sariling account. Ganun lang po kasimple, kaya ano pang hinihintay mo? I-download mo na at sabay-sabay tayong maglaro at kumita sa Epoch Game. Gamble responsibly.